Hi guys! Isinama nga kami ng aking hipag dahil fiesta po sa kanila. Sa tricycle nga po ako sumakay at yung iba naman po ay nagmotor. Pagdating nga po namin ay kain agad guys kasi magto-12 na rin po yan at gutom na rin naman kami. Pagkatapos nga po namin kumain ay nagpahinga lang kami ng konti tapos nagaya po yung kasama namin kasi meron din po kamag-anak dito sina Mister na lagi kami sinasabihan na pumunta daw po sa kanila. Na-curious nga din akong pumunta kasi sabi ng mga kasama ko na nakapunta na dito ay marami daw kaming madadaanan ng mga tangke. Gustong gusto ko talaga makakita ng mga ganito lalo na't first time sa akin kasi first time nga po akong pumunta dito. Kaya tingnan nyo naman kahit malalayo yung bahay nila parang na-amaze pa rin ako makakita ng mga ganitong lugar. Eto yung mga tangke ng alimango, sugpo, pero iba-iba yung may-ari ng tangke na yan. Ito ang dinadaanan namin ay malawak at mahabang kanipaan guys. Ito yung nipa tree. Masarap gawing ubo yung nipa. Mapait lang siya pero gusto ko yung lasa niya lalo na yung may gata tsaka yung may mani. Masarap yan guys. Ayan tignan nyo yung tangke. Ang laki ng tangke na Hindi to. Ko lang naitanong sa hipag ko kung ano yung laman ng tangke na yan ngayon. Ang pagkakaalam ko kasi karamihan sa merong tangke pag malayo yung lugar nila o yung bahay nila kumukuha talaga sila ng tagabantay para hindi mawala o nakawin kasi ang laki din ng gastos pag mga ganitong tangkihan or palaisdaan. Lagi ko nga naririnig sa kanila yung tulay na kawayan at eto na nga po yun, nakapunta na po ako. Kung takot ka or matatakutin ka sa mga ganito, wag mo nang subukan. Pero ako kasi hindi ako takot sa mga ganito. Mas nag-e-enjoy ako lalo na kung mga first time ko mapuntahan. Nakangiti nga lang din kami lahat dyan kahit napakalakas ng hangin. Pero syempre pag hindi ka taga rito at hindi ka sanay tapos nakainom ka pa, mahirap din lalo na kapag nahulog ka dito sa mga tangke-tangke na yan. At walang makakakita sa'yo, yun lang talaga yung mahirap. Hindi na rin ako nakakuha ng video sa pinuntahan namin kasi saglit lang din kami doon. Kumain lang kami ng dessert, pinapakain kami, hindi na kami kumain kasi busog na busog kami. Namasya lang talaga kami sa mga kamag-anak nila. Nung pababa na kami, ang ingay namin kasi ang lakas ng hangin parang dinuduyan yung kawayan. Tsaka sanayan lang naman siguro, tsaka bago namang palit yung kawayan kaya safe ka naman. Wag ka lang talagang dadaan dito ng lasing. Ang sabi nga ni Mister, nakalimutan niyo na daw yung paano papunta dito kasi binata pa siya nung huling punta niya dito at ang tagal na nun, ilang years na. Maganda din kasi pag may mga kakilala kang may-ari ng mga tangke, lalo na pag mga harvest time, tapos yung mga alimango, sugpo, kasi ibang-iba yung presyo niyan kumpara dun sa market na ang mahal-mahal na pag nasa pwesto. Pag dito kasi halos kalahati din yung masisave mo or makakamura ka talaga. Kaya kami minsan, pag maramihan yung bili namin, dumidiretso talaga kami kung saan may mga tangkihan, tapos doon kami bumibili.